From 15 to 23 ay panalangin para sa spiritual na kaalaman. A prayer for spiritual perception. Yung una, okay, para maganda yung outline ng Ephesians, ano? Yung una, our spiritual blessing. So our spiritual possessions. Praise God for our spiritual possessions. Okay. Pangalawa, a prayer for spiritual perception. So maganda yung pagkaayos, no? Spiritual possessions, which is the 6 na diniscuss natin. Then spiritual, prayer for spiritual perception. Praises for spiritual possession, prayer for spiritual perception. Okay, spiritual na kaalaman. Now, basahin natin sa verse 15. Kaya nga simula nang nabalitaan ko ang pananalig niyo sa Panginoong Jesus at ang pagmamahal niyo sa lahat ng mga Kristyan, hindi ako tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Hindi ko kayo makalimutan ipag-pray. Okay, doon muna tayo. Hanggang 17. Okay. Nire-request ko sa Diyos ng Panginoon nating si Jesus Christ, ang dakilang Ama sa mga bagay nito. Ang bagay na ibigay sa inyo ang kanyang Espiritu na siyang magpapatalino sa inyo at ipapakita niya sa inyo kung paano makilala ang Diyos. Okay. So makikita natin dito sa Apostol Pablo ay hindi siya tumigil. Ipinakita niya, isinulat niya sa kanila yung kaalaman sa spiritual na mga pagpapala at pinuri niya ang Diyos. Pero hindi siya tumigil doon. Sabi niya, nang mabalitaan ko ang inyong pananalig. Anong sinabi niya dyan? Tignan natin. Anong sinabi? Sa verse 15. Verse 15. Okay, follow me. Anong sinabi sa verse 15? Ano ang sinabi niyang nabalitaan niya? Pananampalataya ninyo. Sabi niya, when I heard about your faith. Okay. So, sabi niya, nung marinig ko, nang nabalita ko ang pananalig ninyo sa Panginoong Hesukristo, anong nabalita niya? Yung pananalig. Ito, sinasabi niya, yung kung ano yung nabalitaan niya na pananalig ng mga taga-Episo. And let us remember that Apostle Paul is the one who started the work in Episo. Siya po ang nagpasimula sa gawain sa Episo. At bilang isang amang espiritual, ay concerned siya lagi. Kaya nababalitaan niya, nabalitaan ko, sabi niya, ang pananalig ninyo at nabalitaan ko rin ang pag-ibig ninyo sa mga ibang Christians. So, dito natin makikita ang isa sa mga description niya o pananaw niya sa mga taga-Episo na sila po ay may patatag na pananampalataya. At minamahal nila ang kapwa nila Kristiyano. At dahil dito, ito ang nagbigay kagalakan kay Apostol Pablo bilang nagpasimula ng gawain doon at nagpakilala sa kanila ang daan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin that the real joy of a true servant ay hindi po yung the quantity of attendee in his church. Although may kagalakan tayo doon. Masaya tayo na dumarami tayo. Pero ang kasiyahan ng isang lingkod ng Diyos ay hindi po nasusukat sa dami. Kundi ito ay nasusukat not in the quantity, but in the quality. Okay, naintindihan niyo po yon? Hindi sa dami, kundi sa kalidad. Gaano ang pananampalataya ng mga Kristiyano? Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagagalak. Ano kaya kung nabalitaan niya na
hindi sila matatag at nag-aaway-away sila. Although, sa pag-aaral natin, sa mga susunod na makikita natin kung ano yung mga advices na Apostol Pablo sa kanila sa chapter 2, chapter 3, chapter 4. Okay. Pero ang titignan natin ngayon, isa lang ang ibig sabihin. Nagagalak ang isang lingkod ng Diyos kung ang kanyang mga anak sa pananampalataya at mga tinuturuan ay tunay nga na nananalig at matatag ang pananampalataya sa Diyos. Amen. At yung pananampalatayang yon ay may kasamang gawa. Because they have faith in God and they love God, they can love their fellow Christians. They can, dahil mahal nila ang Diyos, okay, mahal nila ang Diyos at matatag ang kanilang pananampalataya, ang resulta nito, mahal nila ang kapwa nila Kristiyano. Tingnan mo nga, mahal mo ba yung kapatid mo, Kristiyano, na katabi mo? Diba? Do you love him as your brother in the Lord? Kasi ganito, sasabihin mong mahal mo ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo, are you really loving God? Ano ba yung two greatest commandment? Yung two na nakagupan ti sa kapulong abilin. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Di ba? So una, mahirap mahalin yung kapwa mo tao. Di ba? Mahirap mahalin yung kapitbahay mo na kumukuha ng manok mo. Di ba? Mahirap mahalin yung pinautangan mo na nagkasakit ng amnesia. Di ba? Pero, kung mahal mo ang Diyos, kaya mo. Amen. And you can even pray even to those who persecute you. Amen. And you can even pray to those who harm you. Bakit? The motivating factor is your faith in God. Bakit kayo pumupunta sa church? Why? Dahil gwapo yung pastor? Oo. Gwapo yung pastor, gwapo yung mga diakono at nagagandahan yung mga diakonisa. Ganon si Sister Chit. Thumbs up kagad si Sister Chit. Di ba? Dahil magagaling ang mga musicians natin na pag tumutugtog sila para kang nasa konsyerto sa Philsport Arena. Di ba? Ang gagaling naman talaga ng mga tumutugtog sa atin. Praise the Lord. Amen? Hindi ko nga alam kung bakit nagkaganyan sila eh. Hindi naman ako marunong tumugtog na pastor nila. Pero ang gagaling nila. Pumunta ba kayo dahil maganda yung music ministry? O dahil malamig ang church, magandang nakaupo rito? At ang alam nila, nakikinig ako, pero natutulog ako. Di ba? Kasi ang ganda naman, no? Ang sabi ni Sister Amy kanina, ba't lumamig? Nalinisan. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig sa loob ng church. Okay. Now, what is the motivating factor why you are here? Because you have faith in God. Amen. May pananampalataya ka sa Diyos. At nandito ka dahil mahal mo ang Diyos, gusto mong makita ang kapwa mo mananampalataya sa Diyos.
Amen. And you want to exercise the so-called love to God and love to your brethren. Purihin pong Panginoon. Amen? Okay, so, makikita natin dito na si Apostol Pablo ay hindi siya tumigil. Hindi sapat na ipinaalala niya sa kanila yung mga espiritual na pagpapala at pinuri at pinasalamatan niyang Diyos. Bagkos, patuloy siya, nasabi niya na nagpasalamat sa Panginoon. Sabi niya rito, simula nung balitaan ko ang pananalig ninyo, sabi niya rito, at ang pagmamahal ninyo sa lahat ng mga Christians, hindi ako tumigil. Hindi siya tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Hindi ko kayo makalimutang ipag-pray. Wow! Tanong po, pinag-pray niyo ba ako? Praise the Lord. Sana yung lahat yung amen talagang pinag-pray ako, no? Ang ganda. Kahit isa lang kasi yung mag-pray sa iyo, ang ganda na yun eh. It is one of the heart of a pastor to pray for the sheep. Amen. Amen. Isa po sa puso ng isang pastor ang ipanalangin ang kanyang tupa. Alam nyo ba na ang ating Panginoong Jesucristo, ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga followers. And you can find that, you can read that in John chapter 17. Kung doon, saan mo makikita na ipinanalangin ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad at ang kanyang mga tagasunod. Anong sinabi niya doon? Sabi niya, Panginoon, ibinigay mo sila sa akin, Ama. Sa inyo sila. So, it is a prayer of possessions, pag-aari. Tinawag mo sila at ibinigay mo sila sa akin. Ha? Yan ang prayer niya. Basahin niyo, nandun doon, sa 17. Hindi ko hinihiling na alisin niyo sila sa sanlibutan. Ngunit hinihiling ko na protektahan mo sila. Kaya nga, pag na-born again ka, hindi ka kagad mamamatay. Nag-ri ka na, adapay mayat? Nata nga ma-born again? Noong na-born again ka tatag, ano bigat matay kahan? Hindi. Bakit, Pastor? Ang daming tukso, ang daming mga challenges, ang daming mga dumarating na ganito sa buhay. Araw-araw, ang dami. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon doon, sa prayer ng ating Panginoong Jesucristo, He prays for protection. Ang sabi niya, hindi ko hinihiling na alisin mo sila, Panginoon, ngunit proteksyonan mo sila. Read it. Nandun sa kwan. Nandun sa John 17. Alam niyo ba na kwan? Ito Martes lang. Tulets lang. Okay. Yung John 17 na yan, ginagamit na prayer ng isang sekta na tumatawag ng mga iba't ibang espiritu na may nakatayo sa gitna na nakaganyan na parang bangkay. At sasabihin niya, nanginginig-hinig. At pagkatapos sasabihin niya, sino ako sa palagay ninyo? At lahat ng mga miyembro ay magsasabi, ikaw si San Pedro, ikaw si San Rafael. Ang daming sinasabi na gano'n. Tapos sasabihin niya, mali kayo. Ako si San Miguel. Naka-witness na kasi ako eh. Ito ang mensahe. Buksan mong Biblia. Nakapikit siya, hanggang dito lang. Dito lang ang babasahin mo. Yan. Pero alam nyo sa opening prayer nila, yan ang prayer nila. Pwede mong tanungin sa pinsan mo.
Brother Dante, salud-sudom to. Apay, kararag yun ito. Wun ko na. Yan, di ba? Tiya kasinsin mo. Best friend mo. Okay. Kararag, di ba? Prayer yon. Prayer nila. Ano, kung titignan mo, prayer yan ni Jesus Christ eh. Prayer yan ni Jesus Christ para sa kanyang mga alagad. So, meaning to say, Jesus Christ, while He is on earth, kahit nung nandito pa lang siya, in the human form, doing His earthly ministry, is already doing His intercessory work for us. That's why, sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 5. Verse 5 ba yun? If may... kung matalas pa ang mga memory ko sa verses, yung sinabi niya, we have only one God and one mediator. The Lord Jesus Christ. Tama ba ako? Pakitignan nyo nga, kabataan. Alam niyo, kabataan akong ganyan sa inyo eh. Every night, nakaka-memorize ako ng 5 verses. 5 verses every night. Kaya, ayan. Tama? Tama ba? O mali? Mali. 1 Timothy. Talagang mali, ano? Sabi ko na nga, mali. 1 Timothy yun. 2:5. Tama? O may tama? Tama o tama? Tama, di ba? Yun lang namang 1 Timothy at 2 ang nagkamali doon. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Oo nga pala, yung 2 Timothy, si Apostol Pablo nangungusap sa mga parables na kayo ay para kayong mga sundalo, pala kayong mga farmers, para kayong mga athlete. Yun pala yun. Tama ako o hindi? Sa 2. Tama rin, sa 2 chapter 5. Okay, so balik tayo. He is interceding. Likewise, the pastor is interceding. Si Apostol Pablo ay ipinapanalangin niya sila. Tingnan natin kung ano ang mga panalangin na pinapanalangin. Pero bago yan, alam niyo po ba na walang kahit sino, kahit gaano kalalim at gaano na kataas o katagal ang kanyang paglilingkod sa Diyos, walang sino man Kristiyano, mapapastor man yan, o yung mga ibang sekta may tinatawag silang obispo, yung ibang sekta may tinatawag silang doktor. Huwag kayong magtaka sa firstborn sa atin sa firstborn, wala tayong mga bishops. Bakit sa ibang sekta may bishop sila? Sa atin wala tayong mga bishops. Because we believe that Apostle Paul, when he used the word bishop, elder, he used it interchangeably to a pastor. The Greek word for bishop is presbyteros. Okay. Meaning elder. So ang nasa mindset ng Apostol Pablo, pag ginamit yung elder, ang mindset niya ay pastor. So if you are a pastor, you are a bishop. Title lang yan ng mundo. Hindi na kailangan pag sabi, ako si Bishop Rumi Pader. Okay. At may mga tinatawag ding doktor. Doktor. Anong trabaho ng doktor? Manggagamot. Anong gagamutin ng doktor? Sakit. Anong gagamutin ng doktor pag pastor siya? Mga may sakit na pastor. Kaya mayroon sila mga tinatawag na NDEB, DDEB, natatawa kami kahapon. Kasi nga, dito sa Western, may tinatawag yung sarili niya, Doctor of Deb daw siya. Pero alam niyo ba kung paano ka, sa atin, sa grupo natin, sa evangelical, paano ka maging Doctor of Divinity? Ang dami kang dadaanan. 1, dapat mag-graduate ka ng Standard Ministerial Diploma, the basic in the ministry. Pastor. Then, dapat may bachelor degree ka. Maybe Bachelor of Theology or Bachelor of Arts in Biblical Studies or Bachelor of Arts in Christian Education. Okay. Tapos na doon. Ilang taon yun? 3 taon plus
field plus 1 year para sa bachelor degree, 5 years. At kukuha ka pa ng tinatawag mong MA or MTH, Master of Arts or Master of Theology. Ilang taon yon? Mga 2 years yon to 3 years. Tapos, pagkatapos nun, kukuha ka pa ng, meron pa isa, nakalimutan ko. Bago ka kukuha uli ng Doctor of Divinity mo. Tapos, sa mga thesis mo pa lang, gagasto ka pa doon. Kasi yung consultant mo, babayaran mo pa sa thesis mo. Ganun kahirap. Pero ibinababa ng mga ibang kasamahan yung pagka-Doctor of Divinity dahil binibili lang yung title. Oo. May nag-offer nga sa akin kung gusto ko raw ma-ordinahan na bishop. 5,000. Sinabi ko naman sa kabi ko, may nag-offer sa akin, no? Pero hindi kami pabor sa mga ganyan-ganyan na binabayaran. It must be obtained. Na sa talagang sarili nyo, hindi babayaran. Magkano, pastor? 5,000? Ay, mahal. Mas mura sa Bulacan. Magkano? 2,000 lang. Ano pinaggagawa ng mga, ito title ang tinitignan. It is not the title that we have. It is the ministry that we are doing. Amen. It is the ministry. Kaya sabi ng kaibigan kong pastor, sabi niya, yan nga, tignan nga natin yung doktor na yan. Dadalhin ko yung Greek Bible ko. Ipapabasa ko niyo sa kanya. Okay, dalhin ko rin yung Greek lexicon ko at Greek Bible ko. Ipabasa natin sa kanya kung mababasa niya yung sulat na Greek mismo. Kasi di na eh. O, di ba? Dideb. O, hindi sabi. Tingnan natin kung mababasa niya. Sabi ko, hindi niya mababasa yan, pastor. Bakit? Doon pa lang sa SMD, hindi niya natapos ang 3 years, 6 months lang. Di ba? So, hindi niya mababasa yan. Ako nga, kahit na nakuha ko ang Greek 1, Greek 2, medyo nahihirapan din ako sa pagbasa at pag-pronounce ng mga Greek word. Halimbawa, yung mga evangelizo, baptizo, di ba? Sonantilambanumay, Christoperos, ano ba? Gusto yung pangalan? Elpidio. Kayong mga anak, Elpidio ang ipangalan ninyo sa anak ninyo. Hanga na bangsit nga na jay. Napintas, timining na. Elpidio. Hope. Brother, magpagmanganak ka pa, pangalanan mo ng Chudoro. Chudoro. Alam niyo meaning ng Chudoro? Theo and Doron, God's gift. No nabangsit, brother, Chudoro, baliktadom, Dorotyo. Ganda, di ba? Okay. So, okay. Lang, mga pakapakon lang yan. Okay, so, ipinagpipray natin. Ipinagpipray nila. Itong mga spiritual leader na ito, pinagpipray nila ang kanilang mga tupa. Ano ang laman ng prayer? Tingnan ninyo, basahin ninyo, ano ang laman ng prayer na Apostol Pablo? Hindi niya ipinag-pray sa kanila na magtagumpay sila sa kanilang mga persecution. Mayroon ba? Sabi nga binasa, mayroon ba? Sa 15 to 17. Ipinag-pray niya ba na sila ay alisin sa mundo at mapagtagumpayan nila ang mga persecution na darating sa kanila? Hindi. Ipinag-pray niya ba na sila ay yumaman? At magkamal ng limpak-limpak na kayamanan? Hindi. Ano ang ipinag-pray niya? Tingnan niyo, ano ang laman ng prayer? Pagkalooban sila ng spiritual perception or knowledge. See? Basahin natin. 17. 17. Ang sabi doon, 17. Basahin ko sa aking Pinoy version. Nire-request ko sa Diyos. Ang ganda, no? Ganda. Nire-request ko. Saan ka makakita ng Biblia na English at may ang tawag doon, Taglish. Okay. Nire-request ko. Okay, nasaan na tayo? Okay.
70 ba yung sinabi ko? Nire-request ko sa Diyos ng Panginoon nating si Jesus, Panginoon nating si Jesus Christ, ang dakilang Ama na ibigay sa inyo ang kanyang Espiritu. Siya ang magpapatalino sa inyo. Tingnan nyo. Siya ang magpapatalino sa inyo at ipapakita niya sa inyo kung paano makilala ang Diyos. Pinagpipray ko na maliwanagan ang mga isip ninyo para malaman ninyo ang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. So makikita natin, ang prayer niya is that they may know. Makilala nila. From the Greek word ginosko. Uy, Pastor Sam, tama ba yung pronunciation ko? Hindi ba ginusto yun? Ginosko. Okay. Isulat natin sa Greek. Okay. So, ginosko, meaning knowledge. Translated literally, to know. At nung sinabi niya, makilala ninyo, anong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? To know God. Okay. Mga sinabi niya dito, to know God, makilala nila, lumalim yung kaalaman nila sa Diyos. Lumalim. At managana ang kaalaman nila sa Diyos. Ano yung knowledge na yun? Okay. To know. Yung know doon ay, it is not yung theoretically lamang na alam mo. But it is a practical knowledge. Because of the word ginosko, it is a practical knowledge, meaning practical and experience. They have received, ikaw na lang natin, i-generalize natin. We have received the spiritual blessing. And all that spiritual blessing comes from God and bestowed upon us. Naibigay sa atin lahat ang mga spiritual na pagpapalang yon. Wala tayong ginawa. Lahat ginawa ng Diyos. Amen? May ginawa ka ba para matanggap yon? Tinanggap ko pa. May ginawa ko, nagsisi ako. Okay. Paano ka magsisisi kung hindi ka kinonvict? Okay. Kung walang nagsabi sa'yo. Alam mo ba nang sabi ng Panginoon sa prayer niya, ibinigay mo sila sa akin? No one cometh to Jesus Christ. Walang makakalapit kay Jesus Christ kung hindi siya inilapit, pinili, ay tinalaga ng Diyos Ama sa Kanya. At paano mo maintindihan gaano kagaling yung theologian na mag-explain sa'yo? Kung nasa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 yata yon, or 1 Corinthians 4 verse sabi niya, na the God of this world, ang Diyos ng mundong ito, binulag niya yung mga isip ninyo. Kaya nga may awit tayo, di ba? Amazing grace, how sweet the sound. Imex, anong kasunod? That saved a wretch like me. I once was lost, but now found. Tapos pag magpatuto ka, salamat sa Panginoon, nahanap ko siya. Nahanap mo ang Diyos? Ang Diyos ang nawala? Yung kanta, I once was lost, but now I'm found. Ikaw ang natagpuan. Hindi ikaw ang nagkatagpo. Grabe, ang self-righteous ng kwan mo, ng testimony mo. Agyaman na kiti apo, tanasarakak isuna. Apo, niyaki din. Baliktad. Kurikin natin yon. Agyaman tayo kini apo Diyos, tanasarakan na tayo. Amen. Tuloy natin kita. What's lost? But now,
am found. Was blind, but now I see. Bulag tayo dati. Hindi, pastor, nakakita ko. Physically, nakakakita ka, but spiritually, you are blind. And the God of this world blinded your eyes. So sabi nga natin, it is favor of God ang salvation kasi ginawa lahat ng Diyos yun. Amen. You just responded. Why? Because God opened your eyes, your spiritual eyes, open your spiritual mind. And inilapit ka niya sa Diyos, kay Kristo. At salamat naman, gaya ng sinabi ng Romans chapter 10, may mga tinawag. At ang mga tinawag na ito, humayo. At ipinakilala sa inyo si Kristo. Alam niyo ba, sa Cambodia daw, nung una, sabi ni Pastor Gatman at sabi ni Pastor, ngayon Sir na, sabi ni Sir Raymond, dalawang missionary sa Cambodia, pag sinabi mo ng Jesus Christ, is that another brand of soft drinks? Damo. So, bagada ka no? I-share da ka no ni Jesus Christ, kat kunada ka no kat ka. Is that another brand of a soft drinks? Wow. Di? Purihin ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng church sa Cambodia, kahit nang tingin nila sa ating Jesus ay soft drinks. They are blinded, di ba? They don't know. At salamat, may nagpunta. At salamat din sa akin, may nagpunta. Hindi, pastor, sa testimony ko ang pumunta eh. Kung hindi sila pumunta sa barangay namin, pupunta ba ako sa kanila? No, pinurusupuan pa yung matlangan, kasi diyan talaga. Kuuray ka, kasala ko makaroon na dyan, adult tayon, nung panahon mo. Sangka ko natin kami, hampay ko mga natay, dahil napaltugan. Nuhang ko mga rimrimwar. Ay, uri ka tang rimwar, kanu oras na nga rudan. Ay, kung mabalinghang mapaltugan, nungay, hindi dahil yung nagtibalay da, nakaturog, nabangungot, na high blood, patay pa rin. It is not the way you died. It is the fact that it is your time to die. Amen. Ang mga kung ano ninyo, klase pa nakatay mo. Basta't importante, oras mon. Oras mon. Okay, yan to panakatay mo. Kung ano ti panakatay mo to, matay ka tibisin, nyangay nga rod. So kung na dadjay katuganga kidi, kung na yung doktor kanya na, tatang, bawasan nyo ba siti ko, ti tab-taba, kadagiti kastoy-kastoy, kaya nakat, ti songba nakat, kaanya ngay doktor, kano ti kay kayat mo ti chan ko, kasilsilot daldalam. Tapos kung na mo di may isa, matayak tumutlaang, di may mayat, ginatay nga nabsog, ngam ginatay nga nabisen. Nya kay kayayo. Oren yaman ti kaya yun dyan, dalat may bagada. Sa tao, walang perpekto. Sa tao, ano man ang gawin mo, may masasabi. Oo, ganun ang tao. Ang tawag doon ay judgmental. Oo. No natay nga awan tikinan na ko na sadot day tanga tao. Di laki, di makasapol tanumangan. Numatay mat tibusog. Sarabusab day tanga tao. Ay, yung term niya, sarabusab day tanga tao. So, kadalata ko nada. Ganun talaga. Sa mundong ito, wala kang gagawin sa lahat ng kanilang paningin ay tama. Abay, orepay tigi grupo tayo. Nagyan duman, dati positibo ti kumkomenta kanya. Nagyan duman, negatibo mat. Di mat? Oh. Kuna ni Sister Charing, nagtangos di agong ko. Kuna mo ni Sister Chet, madi, natangos unay, handa nga bagay. Di ba? Ganun lang yon. Kasi lang talaga. So
ang titignan natin, mga kapatid, bakit nasana tayo? Sumabat yung kararating. Okay. So, it is the prayer of knowledge. Kaya, awan ti naramid tayo nga talaga, di pa nakaisalakan tayo, pulos. Aramid amin ni Apo Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon para patunayan lang yung sinabi ng Biblia na ikaw ay itinalaga. Siyang gumawa ng lahat. Siyang pumili sa'yo. Siya ang nagtalaga sa'yo. Siya ang tumubos sa'yo. May ginawa ka ba? Wala. Tinanggap mo lang yung regalo. Pero hindi mo rin matatanggap yung regalong yon kung hindi sa kaparaanan at pabor ng Diyos. Kaya nga, unfair. Ang Panginoon, hindi siya unfair. Because He is God. The God of justice. I will show mercy to whom I have mercy, sabi niya. At salamat. By the mercies of God, you are one. And I am one. Tanungin mo sa katabi mo, naisalakan ka din, kabsat? Nasungba na. Siguro. Maybe. Pag gano'n ang sagot. Okay, ulitin natin. Tanungin mo yung katabi mo, naisalakan ka din, kabsat? Okay. Tagalog natin, kawawa naman yung mga Tagalog. Kapatid, ligtas ka na ba? O, anong sagot niya? Sapay ko ma. Malagip ko kanya bakit ading kararag ko di agpay-pioneer. Nung nagpa-pioneer po ako sa Bangar, mayroon akong pinag-pray matanda. Pinag-pray ko na pagalingin siya ng Panginoon sa kanyang karamdaman. Inoon, ang sign na hiningi ko sa Panginoon ay pag pinawisan na yung pinag-pray ko, I claim na siya ay gumaling na. So sabi ko, ipinawisan yung matanda, ay ang lamig-lamig. Sabi ko, thank you Lord, pinagaling mo ng matandang ito. Kaya ka na, nanang, imimbagan ko na kat, sapay kuma. Alanganin. Okay. Kaya sakbay ka, mamati ka ka paimbagan na ka ni Apo Diyos, nanang, ikararag ka, wun, pastor. Di ba gano'n naman? Nang mamati ka kading ano ikararagta kini Apo Diyos, kat ikararag ka, paimbagan na kati Apo, wala pastor, isumad lati manggagas ni Apo Diyos, kung kuna na pa, nagadupay lati magabagana. Di ba kasi yung ibabakat? Damagin nyo ka dito doon ka mabakat. Kasjay, di babakat. Nagkatabi mo ka, ay, pastor, nakami wala kasi kung kuna na. Into na yung kararag mo, sumungbat, niya nang, nagasan ka, sapay kuma. Okay, see? Kung yun ang sagot ng katabi mo, ibigay mo yung pangalan ng katabi mo, kakausapin ko mamaya. Okay, di ba? O kakausapin ko para pasiguro. We have the assurance of salvation. Amen. Tayo ay ligtas, hindi dahil miyembro tayo dito sa Church ng Firstborn. Hindi. Tayo ay ligtas dahil sa ibinigay na kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ at yan ay hindi natin gawa. Gawa ng Diyos. Amen. Para walang magmayabang. Kita nyo naging mga ibagbagang at ipakaisalakan ng kadagin sektada, nagyayabang da. Nahalata nyo? Ang yayabang nila. Kasi ang feeling nila, sila yung mga totoo. Ang feeling nila, feeling lang yon. Gaya ng sabi, feelings. Okay. Iso nga the expression dagiti Generation X, namiling. Okay, di ba? Ngayon, ang Generation C, sana all. Okay. Okay. Brother Guday, nga tumbaan ti ubing. Okay. Pamat. Okay. Okay. So, okay. Balik tayo. So, it is a prayer of knowledge. Knowledge. Okay. Knowledge. At ano yung knowledge na yon? There are three that Paul prays that we may know. Yung maranasan natin. Pero dito sa 17, anong sinabi niya muna? Basahin ulit natin. Okay. Nire-request ko sa Diyos ang Panginoon nating Jesus Christ,
ang dakilang Ama na ibigay niya sa inyo ang kanyang Espiritu. What Apostle is praying for the Ephesians? That He will give His Spirit. Tignan ninyo sa Biblia ninyo. Yung Spirit ba dyan ay small letter o capital letter? Capital letter. Ang ibig sabihin niyan, He is talking about the Holy Spirit. Ako'y nananalangin, nire-request ko sa Ama na ibigay niya sa inyo ang kanyang Espiritu. Okay. Bakit? Did you know that Jesus Christ, when He said in Matthew chapter 3, repent, ano sabi niya? Okay. Ano? Tapos sumunod. Hindi niya repent. Hindi na yun. Doon sinabi niya na, si Juan Bautista pa lang nagsabi niya, ang darating sa akin ay hindi ako karapat-dapat na magtanggal o magtali ng sintas ng kanyang sapatos. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu at apoy. Di ba? At dahil dyan, mayroon na namang isang sekta, sabi nila, may 4 daw na baptism. May 4 daw na baptism. Ano yon? Sabi ko. Ako nga interviewer kasi papasok sila sa enhancement ng 6 months na education program. Okay. Bago ko sila pumasok, dapat alam mo yung kanilang fundamental truths para alam mo kung ano yung ituturo mo sa kanila at anong mga iwasan mo para hindi kayo magdiba-debate gabi-gabi. Kasi night schooling yon at isa ako sa teacher. At ako ang pinakamahirap ang subject kasi ang subject ko ay how to interpret the Bible. Yun ang subject ko. At ang tuturuan ko, mga pastor na hindi nag-graduate sa Bible school. Yun ang mga tuturuan ko. Yung mga pastor na hindi nag-graduate sa Bible school. In-interview ko sila. May 4 daw na baptism. Baptism into the body of Christ, baptism of water, baptism of Holy Spirit, and baptism of fire. Gulat ako. Ano yung baptism of fire? Sister Stacy, nabaptize ka na ba ng fire? Oo daw. Kaya pala paborito niyang awit, dumaan man ako sa apoy. Ako, masusunog. Okay. Ano bang ibig sabihin ni Jesus Christ, ni John the Baptist when he said, I will baptize you, He will baptize you in spirit and fire. He is giving us the knowledge that the Spirit can perform what the fire can do. Ano ang nagagawa ng apoy? Siyempre, sa mga pilosopo, sumusunog. You are right. The Holy Spirit, when Paul says that He will give you the Spirit, He is saying that the Holy Spirit will be with them to purify them. Amen. Bakit ka tinawag at itinalaga ng Diyos? Balikan mo yung mga naunang verses sa 3 to 14. Bakit? Anong purpose? Lalo na bakit kayo tinalaga? Basahin nyo. Anong purpose doon? May sinabi ba dyan na purpose? Nung itinalaga ka, saan nyo matatagpuan? Okay. Basa. Tingnan ko nga kung napag-aralan nyo. So, dyan pa rin sa Ephesians chapter 1, sa 3 to 14. Sabihin nyo nga sa aking verse kung saan mo matatagpuan yung purpose, kung bakit ka tinalaga, bakit ka pinili. Wala. Ang tanong naman. Anong layunin? Bakit ka pinili? Anong layunin? Bakit ka tinalaga? Wala. Ano pa? Oh. Ano yan, madam? That we should be holy
and without blame. How can we do that? Paano natin gagawin yon? Kaya ba natin? Sino rito ang kaya niyang maging banal? Tanungin mo yung katabi mo, Brad, kaya mo ka dito baling ang santo? Blameless. How can we achieve that? It is by the prayer of Apostle Paul to the Ephesians that He will give your spirit to you to purify you. Amen. Ang magpapabanal sa atin, ang banal na Espiritu. Alam nyo, may question sa akin nung Q&A. Ito, I will base on my conviction and my experience of the convicting power of the Holy Spirit. The purifying power of the Holy Spirit. Okay. When He said He will baptize you, He will purify your life. Ang galing ng banal na Espiritu ng Diyos. Bakit po? Yung pastor ko, praise the Lord for my pastor, he is now in heaven. And I know that he is also praying for me there. Yung ama ko ng pananampalataya. Pero alam nyo, naranasan ko yung sinasabi niya, yung pag-purify, purification of the Holy Spirit. That's why fire is to purify, di ba? Ano yung purification ng ginagawa ng Holy Spirit sa iyo? Binabago ka niya. Sinusunog niya lahat ng mga dapat maalis sa iyo. Hindi mo yung kayang alisin ng sarili mo. Habang papunta kami kahapon doon sa Santa Barbara, tatlo kami, si Pastor Grace, si Pastor Chris. Ako lang hindi katunog, Pastor Romy. Chris Grace. Okay. So, we are discussing yung mga miyembro na ganito-ganito. Sabi niya, kasi Pastor, di naman kasi naibalik na naman yung pagsusugal. At hindi na rin tinuloy yung mga programa sa mga women kasi nahihiya ituloy. Tapos itutuloy niya yung programa, tapos hindi rin sila dadalo. Then I butt in sa kanilang discussion. Sabi ko naman, alam nyo, huwag nyo kasing pilitin na kaagad-agad nilang maalis. Alam nyo ba na hindi nila kaya yan? Hindi ba alam ng manunugal na kailanman ay hindi siya mananalo? Alam niya yun. Alam niya yun. Pero alam nyo, sabi ko, alam nyo ba, ang pinakamahirap na naalis na bisyo ko, pangalawa, kasi yung mamayang panghuli, alam nyo po, yung pagsusugal. Pinakamahirap na alisin yan. Kung gaano kahirap alisin ang sigarilyo at alak, mas mahirap ang sugal. Mas mahirap ang sugal. Diba, Brother Ronald? Napadasam tinagmadyong? Sino tinapadasan na tinagmadyong? Yung mga cars, bombs, balls, flowers, yung mga 7 pares, 7 pairs, okay? Di ba? Naranasan natin yon. Alam nyo na born again ako, February 21, 1988. Sugarul na ako. Isa lang ang ayaw kong sugal. Kasi wala akong ganacity. Oh, grabe, English pa yung ganacity. Wala akong thrill doon. Hindi ako natitrill. Ayaw ko ng sabong. Ayaw ko yung sabong. Wala akong hilig dyan sa manok. Pagsasabungin mo, wala akong hilig doon. Wala. Naminsanak lang hanapan iti sabungan. Tumaya rin ako ng 20 pesos. Talo. Sa pula. Sa pula ako, tumaya. Talo. 20 pesos yon. Ayos lang naman natalo ako kasi parte yun ng sugal. Pero, hindi ko na naulit. Kasi parang walang gana na nawala yung 20 pesos ko na salpok lang na ganun. Ang gandang sa akin noon, mas na-enjoy ko yung Lucky 9. Tapos na kumita ko, para bang magbabago yung braha. Yun yung mga excitement. Tapos sa mahjong naman, Brother Ronald,
Nyamutan. Maragol. Diba? Kaya ngayon, yung mga anak ko, hindi na kami naglalaro ng Scrabble sa bahay. Kasi pag bumibili ako ng Scrabble set, ang binibili ko, hindi yung sinulat lang, engrave. Na-engrave yung letter. Alam nyo na, pag bubunot, matagal yung kamay. Ha? Ang kukunin, nagtataka sila pag nag-Scrabble kami sa bahay noon, lagi kong nakukuha yung Q, U, Z. bakit papay ko na naman nakakuha? Hindi. Ganyan ako kalaki. Okay, now tingnan natin. Mahirap talagang alisin. Kasi, addiction yun eh. Yung sugal, addiction yun. Addiction yun. Hindi mo pwedeng diktahan na ganito, kahit gaano kagaling yung pastor na mag-preach, kahit kaano ang patama mo, ano mang gawin mo, hindi niya kayang alisin at hindi mo rin kayang alisin sa magitan ng mga ganon. Tama yung prayer ng Apostol Pablo, I pray that the Holy Spirit will give you. Ang magpapabanal sa Kanya, ang mag-aalis sa Kanya, ay yung banal na Espiritu. Amen. Siya ang magkukunbik sa Kanya. Intuno ka na nakakayatan. Ako naman ay grabe ako noon. Mapanak maki-Bible study kasi hindi naman kagad ako naging worker. Di ba sabi ko na born again ako, stay pa ako hanggang March doon sa bahay. Nag-stay pa ako, hindi man ako pinalayas kaagad. Nag-stay pa ako sa bahay. April lang ako pinalayas. Pinalayas ako ng April lang sabihin ko ang gusto kong kurso ay maging pastor. Bumutok ang bulkan sa auntie kong nag-alaga sa akin. Pumutok yung bulkan. Kung yan ang gusto mo, lumayas ka dito sa bahay, masunurin ako, kaya lumayas ako. Di ba? Kasi ayaw niya akong maging pastor. Kasi ang pastor daw, mahirap ang buhay. Oh, mahirap daw ang buhay ang pastor. Wala raw pera ang pastor. Wala daw bang... Wala daw perang pastor? Pastor Samson? Oo. May kakasal na nga siya, oh. Buri mo, kung hindi siya nagpastor, hindi niya matatagpuan yung magandang dilag. Oo. Baka tinaasawa na mo lang taga San Miguel. Oo, di ba? Si Pastor Ryan J, hindi niyan kanyang kagwapo pag hindi nagpastor yan. Ngayon, lahat napapatingin sa kanya. Lalo na pag nakamotor siya, naka-uniforme, papunta sa mga baryo-baryo, tinitignan siya. Nandiyan na naman yung maniningil sa akin. Okay. So, gano'n, di ba? Alam niyo, hindi natin kayang baguhin eh. At pati ako, hindi ko rin kayang baguhin. Alam niyo sa akin, no, nandito yung aking puhunan, ang dami. Nandito naman yung pang-offering ko. Alam niyo yung offering kong ilan? Alam niyo yung 5 pesos na green, 2 pesos na blue, naalala nyo yun? Naalala nyo yung mga perang yon? Yun. Dalawa lang yon. Kung hindi green, blue. Pero dito, yung makapal. Puhunan sa mahjong. At tignan nyo, Brother Ronald, nung nagmamahjong ka, ilang gabi na hindi ka matulog. Kaya ng dalawa, di ba? 2 hanggang 3 kakayanin. Walang tulog yon. Ganon ang mga adik ng mahjong. Ganon ako doon. At kahit natutulog ka na, di ba napapanaginipan mo mga bombs? Mga cars? Mga balls? Oo, napapanaginipan. Minsan nga, meron pa raw, ginising ako ng lola ko, kung kunak ka nun niya. Yun ang laro ko eh. Yun ang laro ko noon, yun ang sugal ko, nung magsawa ko. At alam nyo talagang nakaka-addict yun. Nakaka-addict yun. At hindi mo kayang baguhin yung sarili mo without the purification of the Holy Spirit. At itong pastor ko, hindi niya man sinasabi na bawal. Yung pastor ko talagang, hindi niya ako sinasabi na mali ito, hindi niya sinasabi sa akin. He just allow the Holy Spirit to move in my life. Ipinapanalangin niya ako. Kaya nang ano tawag na dyan, yung kumprontahin ko siya, bakit pastor, hindi mo man lang sinabi? Alam niyo, sabi niya lang sa akin, kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin kaagad matatanggal yan.
Ang ginawa ko na lamang, baka yun pang maging dahilan na tumalikod ka. Naging maingat yung pastor ko. Baka yun daw ang dahilan na tatalikod ako. Ipinagpipray ko na lang ng banal na Espiritu ang kikilos sa'yo. Ganun na naman nang pumunta ako sa sayawan. Kaya yung people, pasensya na. Talagang firm ako doon sa aking pananaw. Sa sayawan na naman, nagpaalam ako sa pastor ko, Pastor, bilisan mo yung Bible study Sinasabi ko talaga sa pastor, Pastor, bilisan mo yung Bible study. Bakit? Naganos yung pastor ko. Soldado, dahil ay pastor ko nga dati. Dating soldado, dating hitman ng NPA. Pero naganos kanyak. Sige, natulnog pa'y kanyak ni pastor ko. Praise the Lord. So nga malaglagip ko mata, malaglagip ko sa sangit takta. Without him, hindi ko naranasan yung purifying power of the Holy Spirit na siyang nag-pray sa akin. Alam niyo, sabi niya sa akin, nung sinunod niya, iniklian niya lang yung Bible study. Iniklian niya lang talaga. Tapos, nang magpapaalam na ako, patapos ng prayer, Pastor, alis na kami. Sabi pa niya sa akin, ingat kayo May narinig akong naputok ng baril kanina dyan. When pastor, mag-iingat kami. Ang alam ko, wala lang. To cut the long story short, naisayaw ko si Babes. Okay. Sino si Babes? Yun ang pangalan niya sa Facebook. Babes Collado. Pero ang talagang totoong pangalan niya, Telma Cruz. Okay. Hindi De La Cruz. Cruz lang, walang dila. Okay. De La Cruz kat Imelda dinilaan na de Cruz. De La Cruz. Okay. So ganun 'yon. Yun naisayaw ko siya. Incomplete siya. Ano yung incomplete? Yung sinasambahan niya ay may tulis. Ang simbahan. So naisayaw ko siya. To cut again, the long story short, habang nagsasayaw, sinabi niya, di ba born again ka? That's the question. Yes. Bakit ka nagsasayaw dito? Bakit? Hindi naman bawal sa amin Sumasayaw nga kami sa church. Di ba sumasayaw tayo dito sa church? Lalo na sa amin, talagang patapu kami yung siminto. Kasi hindi ako firstborn dati. Ang galing ng song leader namin, si Doktora Lagmay, ang galing talaga. Yung song leader namin si Doktora Lagmay. Talagang may tinding pasayaw-sayaw pa si Doktora. Pero alam niyo po, sabi ko, ganito, hindi naman bawal sa amin Sumasayaw pa kami. Tapos ako naman nagtanong, ikaw, ano bang religion mo? Ganito ako Sabi niya, ay ganun ba? Bawal ba sa inyo? Oo, bawal. Tumakas lang ako. Alam niyo yung sinabi niyang yon? Thanks, babes. Kaibigan ko yon ngayon. Pray ko sa Facebook. At alam niyo, nung nagbakasyon siya last year, taon na nandun kami sa Ilocos, nandun din siya, pinuntahan ko. Kasama ko yung mga classmate namin. At alam niyo, sinabi ko lang sa kanya, salamat, naging instrumento ka. Ako ay naging pastor, naging instrumento ka. Paano? Sabi niya, naalala mo nung sinayaw kita? Ay, matagal na yun. Nakalimutan ko na nga. Pero alam nyo, yun ang nag-convict sa akin. Yung sinabi niya na bawal sa kanila. And the Holy Spirit moved to my mind, into my heart. Because the Spirit of God is in you when you receive the Holy Spirit. When you receive Jesus Christ. Amen. Why? Because you are baptized into the body of the Lord. And you will drink one Spirit. Yung sinasabi niya, one in Spirit, nung tinanggap mo si Jesus Christ, isang Espiritu ang nagbautismo sa atin para maging miyembro sa kanyang katawan. Amen. 1 Corinthians chapter 12. Yata yun. Verse 14. Tingnan nyo na lang. Okay, kung pagbalik na rin. Okay. Makikita natin doon na kinunbik ako ng Espiritu Santo. Ang nilagay niya sa isip ko, ito kagad kung sa kanila ay bawal. That's the thinking na inilagay niya sa isip ko. Kung sa kanila ay bawal. Di ba bawal sa kanila? Bakit kaya sa amin hindi?
hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Kami naniniwala na Diyos si Kristo. Hindi sila naniniwala sa Espiritu Santo, sa ministry ng Holy Spirit, dahil sa kanila, puwersa lang. Bakit sa amin? Bakit hindi bawal? And that is the second last dance. Hindi na ako sumayaw pa. Nandun na ako sa gilid, umiiyak na ako. Bakit ako umiiyak? I am now being convicted na kasalanan yung ginawa ko. Why? Because it is the purifying power of the Holy Spirit. Tapos, isinayaw na ako, yung last dance ko, si Balinsot. Alam niyo na, hindi ko nakuha yun. Sinayaw niya ako. Umiyak na ako. Umiyak na ako. Umiyak na ako. Nung umiyak na ako, umuwi na rin ako pagkatapos ng sayawan. Natulog ako, kinabukasan, I confronted again my pastor. Pinunta ko talaga siya ng maaga. Then, he explained to me na ipinapanalangin niya na lang ako. Hindi niya na tinignan, hindi niya na sinabi pa. Ipinanalangin niya na lang ako. That is the purification of the Holy Spirit. Now, in application. Kaya may nung tanong, kung talagang anak ka ng Diyos, saan ka masaya? Nasaan ang kasiyahan mo? Tanong ko ito, if you're really child of God, if you really love God, if you really believe in God, where is your joy? Saan ang kagalakan mo? Kaya, yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko lagi na hindi. At kahit sa aking mga anak, hindi nila naranasan yon, yung magrigulo. Rigulo? Rigulo? Rigodon. Rigulo. Di ba ang gulo-gulo nun? Rigulo. Oo. Di ba? Hindi naranasan. Kahit isa sa kanila. And inupuan ko sila and I make them understand why. Kasi nga naman, bakit sa mga taong ito, sa mga sektang ito, na hindi naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu, hindi naniniwala na Diyos si Kristo, hindi naniniwala sa kaligtasan na manggagaling lamang kay Yesu Kristo, bakit sa kanila bawal? Bakit sa kanila bawal? Sino ba ang mas, sa palagay nyo, sino ang mas biblikal? Sila o tayo? Sila o tayo? Tayo. Bakit? Tayo, we read the Bible cover to cover. And it is open for all the members. Amen. Sa kanila ang magbabasa lang ng Bible, yung leader. See? Sa kabanalan, sino ang nagpapractice ng kabanalan? Sila ba o tayo? Tayo. Sa mga preaching natin, may kabanalan. Di ba? Sa mga sermon natin, may kabanalan. Laging sinasabi, magpakabanal kayo. Just nyo, no? Time na. Time na, okay. So, yun ang issue. Okay, we will close. Yun ang issue. Yun ang issue po. Bakit? Bakit tayo, sa kanila bawal, bakit hindi sa atin? Mas ba na naman tayo? May nakita ba kayo dito sa church natin, lalong-talong mga nagwagwapuhang mga lalaki dito sa church natin? May nakita ba kayo sa kanila na paglabas nila sa church, ay labas kaagad ng kanilang mga Marlboro, Philip Morris, at nanigarilyo? Wala. Kung mayroong mang naninigarilyo pa sa kanila, saan nila ginagawa? Patago. Di ba? Oo, patago. Di ba? Ganun lang. Kasi they know their testimony.
Nakakahiya. Alam niyo, yung tinatawag nila nakakahiya, parte yun na may conviction sila. Gusto nilang mabago. Amen? Amen! Gusto nilang mabago, hindi kaya kinakahiya nila. Kasi alam nilang mali. Di ba, Brother Roland? Oh. See? Tapos, tayo naman, ayaw nating paniwalaan yon yung kilos ng Banal na Espiritu. Kasi once in a lifetime lang yan. Yes, once in a lifetime. Sa mundo. Pero sa tao, sa Diyos, kaya, pero sabi siguro ninyo, yung malalo yung mga nag-aaral sa national, Pastor, bakit pumirma ka sa resolution? Wala akong magagawa. Akong presidente, di pipirma ako sa resolution. Nandun ako. Yun ang kagustuhan ng majority. Then, okay. But meron namang provision doon. Sa usapan namin. Hindi, wag nilang pilitin na atin. Yung mga volunteer lang. Kaya ang gagawin, yung mga aaten, magbabayad ng 300. Wow! Yung mga hindi aaten, magbabayad ng 150. 150 lang mawawala sa akin. Pag si Inyang ay hindi aaten, at talagang hindi aaten, 150 pesos lang ang mawawala sa akin. Pag umaten naman siya, 300 plus the rent of gown, 1,500, plus the makeup, 1,000, plus the shoes, kasi glamorous. Oh, gusto mo naman maging muse of the night yung anak mo. Oh, yung mapapalingon lahat. Alam nyo, kung sasama kayo, okay lang. Gusto yung maging turning head. Yung high heel ninyo, bago kayo pumunta, medyo lagyan nyo ng konting ganun na. Sira. Para matapilok ka. Matapilok ka at matumba. Lahat lilingon sa'yo. Oh. Okay. See? Pero sabi, hindi bali, basta kung lang niya, maranasan lang niya. Pero sa akin, tama na yung 150. Amen? At naintindihan naman ito ng aking mga anak kasi Kristiyano naman sila. At ang kagalakan nila ay hindi doon. Si David nga, na mahilig sa maganda, kasi lagi, di ba yung mga nanood ng proposal, hanapan mo ako ng maganda. Grabe ito, mahilig maganda eh. Sabi ko, di ka tumingin ka dito sa church natin, daming maganda. Nandyan si Ira, nandyan si Julian. Di ba, Max? Nandyan si Julian, nandyan si Sanaya. Nasaan si Sanaya? Wala si Sanaya ngayon. Di ba? Nandyan yung mga, di ba ang gaganda nila? Doon, si Sanaya. Pero, sa kanya sabi niya pamukuko hindi ta. Puy-puyatan kalaeng, muna na. Yun ang sabi niya noon. Ganon din si Jonathan. Pero ang ewan ko ngayon, baka pag may GS, gusto niya na. Ganon, di ba ganon? Pero alam nyo, sinasabi natin ganon. So, hayaan natin, huwag niyong husgahan. Ito ang aral na gusto kong ibakan sa inyo. Sa mga may bisyo pa, yung mga babaeng matagal nang nandito sa church, ichismusa pa rin. Marites pa rin. Huwag niyo nang kwan. Huwag niyong husgahan. Ipag-pray niyo na lang ng Panginoon ang maglagay ng zipper. Yung mga lalaki naman, umaatin na dito, huwag nyo silang pwersahin. Hayaan nyo ng Espiritu ng Diyos ang kikilos. Amen? Amen. Kayo mga lalaki naman, kung mayroon pang ganon, huwag yun ang maging dahilan para hindi na kayo umatin sa church. Kababain, nagkustop kayo. Bas na kababain, nung kang mapanan, gapulay ti dayay, di mas umay ka, tabay ang nga ni Apo Diyos, timang tulong king ka nga mangikat dayay. Amen. Tano si kalaang sa mga may kat. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Taba yung kanta ni Andrew E. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Kasi pag sa sarili natin, hindi natin kaya. Pag supladita ka, gusto mong maging maamong tupa. Mahirap yon. Kasi mukha mo palang suplada na.
Paano babaguhin yung mukha mo? Di ba? So, mahirap yon. Kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Nandun tayo, hindi natin simulan. Okay? He will give us the Spirit. Yun ang prayer niya. And it is also my prayer to you, brethren, na ang Espiritu ng Diyos ay laging sa inyo. Amen. Amen. Anong gagawin niya? Ikukonvict niya kayo. Tutulungan niya kayong alisin ang lahat ng dapat maalis na hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Purihin po ang Panginoon. Okay? Your question will be entertained on Sunday. Amen? Okay, so the prayer, we need to pray with one another. Walang Kristiyano rito na hindi nangangailangan ng panalangin. Ako, kailangan ko ang iyong prayer. Si Madam, kailangan niyang yung prayer. Lahat ng mga deacon natin, kailangan niya lang yung mga prayer. Hindi lang kayo ang nangangailangan ng prayer. Lahat tayo nangangailangan ng prayer. Okay? We need to understand. Kaya, special request po, mamaya po, we need the prayer warriors na nakalista sa listahan namin. Kalimutan ko ng mga pangalan. 4 na lalaki. Yung kinuhaan ng mga numbers. 4 na lalaki. Sino yun? Si Brother Solomon, Brother Roland, Brother Pablito, Brother Roger. Sa babae, 8. Sister Dalisay, Sister Amy, Sister Charing, Sister Mildred, Sister Anita, Sister Daisy, yung dalaga mong kasama, Sister Bing, Emelda, kasama ka doon. Emelda, kasama doon. 8. Okay. Anong gagawin? Hindi kayo makikialam sa mga regalo. Maliwanag? Hindi kayo makikialam sa regalo. Nandito lang kayo sa church, kahit saan nyo gusto, kahit doon pa kayo sa 3rd floor, kahit nandun pa kayo sa umiga sa higaan ni Brother Virgo. Okay. Nandito kayo para mag-pray habang nagdi-distribute. Ituturo sa inyo ng ating mabait, malambing na Sunday school teacher kung anong gagawin ninyo at posisyon ninyo mamaya sa distribution. Amen? Pero isa lang ang gagawin nyo. You are praying while the program is ongoing. Amen? Okay, so yun po, yuriyan na lang po kayo mamaya. Pwede bang pumunta kayo mamayang 3:00? At lahat ng may mga anak na nasa listahan, na sinabihan ng mga Sunday school teacher at mga outreach leader, yung mga parents ang importante at yung bata. Kasi pakalat-kalat ang mga yan, ibigay na natin sa kanila. Amen? Amen. So, yun po. At bakit ko ipinaalala yun? Because our rule is praying with one another. Huwag ka lang manalangin para sa sarili mo. Ipanalangin mo naman yung iba. Prayer is very important sa buhay nating mga Kristiyano. At ang pagpapanalanginan sa isa't isa ay napakahalaga. Kaya, we will have a plan kung paano ang bawat isa ay may taga-panalangin. Pero magandang mag-partner sana yung mag-asawa, magpanalanginan. Di ba? Huwag lang puro kayo away. Magnalangin naman kayo. Okay. Kinararag kayo mo ta? Oh, when you need to pray with one another. You need to pray with one another. Okay, so you need to have a prayer with one another. Pagunalangin yung bawat isa. Because that is part of our life.
ipapanalangin ko kayo, ipanalangin niyo din po ako. Ang prayer ko sa inyo, hindi lang po mga blessing, hindi lang po victory over persecution. But what I am praying for you, you will experience the purifying power of the Holy Spirit, and you will experience more of Him, that you may know Him. We will study that on Sunday. Hiniling kong tumayo po tayong lahat. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Isa lang ang hawakan mo. Huwag dalawa. Okay? At awitin natin ang awit na ito as we close. Nuag kararag ka, ikararagnak. Okay? Nuag kararag ka, ikararagnak. Ibagam nagan ko kararag mo. Nuag kararag ka, nuag kararag ka, ikararagnak. Ibagam nagan ko kararag mo. Nuag kararagak, nuag kararagak. Ikararag ka, ikararag ka. Ibagak nagan mo kararag ko. When po, tulungan nyo ng bawat dumadalo sa iglesyang ito ay matuto po, O Diyos, na manalangin sa inyo hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para din sa mga kapatiran. Panginoong Diyos, tulungan niyo po ang bawat dumadalo sa iglesyang ito. Ngayon po, kahawak kamay nila yung katabi nila sa upuan. It is a gesture, Panginoon, na ipapanalangin nila ang bawat isa. Magpanalanginan sila, Panginoon, na kailangan sila ay maging malakas sa kanilang pananampalataya. Gabayan mong bawat isa sa amin. It is our joy at kagalakan mo, O Diyos, ng iyong mga anak ay patuloy na lumalago, tumatatag sa pananampalataya. We thank you, dear Heavenly Father, for the introduction of the lesson today. We pray that we will experience the purifying power of your Holy Spirit. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen and amen.